Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman po ako para magatid ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa GMA Network at sa taping na kung saan baka silang dalawa naman daw ang magkaaway ngayon. So, bakit kaya, mga Kadari Cats? But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, huwag niyo po kalibutang pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. So, simulan na nga po natin ngayon mga Kadaway Cats, pag-usapan ang nasagap po nating chika sa social media. So, meron po tayong nasagap na chika mula po sa mga netizens na baka naman daw dahil 'di ba ang TVJ po nagkaso sa Tape Inc. at nadamay pa po ang GMA7 and then ilan din po ang mga pictures na nakikita natin na mukhang okay ang relationship ng Tape Inc. at GMA7. So, dahil dyan, meron nga po nagtatampo ng mga Dabarcad sa GMA. Kasi tila mas kinakampihan nito ang Tape Inc. Anyway, yan nga po ang image ng GMA7 at ng Tape Inc. para po sa mga netizen. Pero dahil daw po ngayon sa issue, so nasimulan po sa balitang may utang ang Tape ng mahigit kumulang 800 million sa GMA Network. Nasundan pa po ng pagsasara ng tahanang pinakamasaya and end of contract po ng Tape Inc. sa kanila na malapit na. December 2024 ang pagkakaalam po natin. Kung hindi pa ito tineterminate ng GMA7, baka GMA at Tape naman daw ang hindi magkasundo at magkaaway ngayon dahil nga sa mga lalabasang unti-unti na mga issues. So, ang mainit kang pinag-uusapan ngayon ay ano pong ipapalit sa tahanang pinakamasaya. For now, mga movies lang muna ang ipinapalabas. Sabi nila maaaring gumawa na lang ng sariling noontime show ang GMA Network. Meron namang nananatili na may kontrata pa din naman ng Tape at sa kanila pa rin ang time slot na 11:30 to 2:30 p.m. At maaari din naman daw na mag-combine o mag-collab na ang Tape Inc. at the GMA7 para ipagpatuloy ang noontime show. Ang rebranding ng tahanang pinakamasaya pero nananatili ng GMA Network, wala pong anunsyo. Patungkol po dito, ganun din ang Tape. Puro lamang po see you soon ang ating nakikita pong mga post ng mga TP host. So ano nga kaya? Magko-collab na ang dalawa? Or goodbye Tape Inc. na ba talaga? Magsasarili na ang GMA or Tape Inc. pa din? Sabi dito, GMA7 wala pang anunsyo tungkol sa show na kapalit ng tahanang pinakamasaya. Nasa ibang bansa pa si Paulo Fuentes nang nakatext ko kahapon, March 7, 2024. Kinulot ko siya ng pahayag pagkatapos mailabas ng Tape Inc. ang kanilang official statement kaugnay sa pagtatapos ng kinabibilangan niyang noontime show, ang tahanang pinakamasaya. Saka na raw siya magsasalita tungkol dito. Okay naman daw siya pero nahalata naming masama ang loob niya sa nangyari. Nabalitaan na kasi kami noong nakikipag-usap ang Tape sa GMA7 tungkol sa renewal ng kontrata pero di sila pinagbigyan. Oh, may ganito palang rejection na natanggap ang Tape Inc. mula sa GMA Network. So, kung totoo ang chismis, ultimo GMA ayaw nang paupahan ang kanilang noontime slot. Narinig din namin meron ng binubuong bagong noontime show ang GMA7 ay papalit sa nasibak na programa na ko patayari po ang Tape Inc. Kapag gusto nang magsulo ngayon ng GMA at hindi na i-renew pa ang kanilang kontrata. Kasi kung manalo man sila sa kaso sa pinaglalaban nilang Itbulaga, saan naman po sila ere? 'Di ba? Wala na, ayaw na pong i-renew ng GMA ang kanilang kontrata. Hindi rin naman po sila po pwede
sa TV5, pati po sa All TV dahil mukhang ABS-CBN shows ang mapapanood doon. Sa GTV maybe na pag umalis po ang Showtime. So, yari. Dahil mukhang may binubuo na nga daw na bago ng time show ang GMA7. Goodbye tape na talaga ito. Maaari kasado na ang ipinalit na noon time show kaya hindi na nila pinagbigyan ang Tape Inc. Panigurado yan kasi kung wala pong balak ang GMA Network, edi i-renew nila ang tape. Di ba? I-renew nila ang kontrata nito. Pero dahil mukhang ayaw na ng GMA Network sa kanila, itong nakaplano ng GMA Network. Anyway, sabi pa dito pero walang sagot sa amin ng ilang staff na napagtanungan namin. Wala din raw instruction sa kanila kung ano ang mga gagawin. Pero baka po kasi pati po ang GMA Network ay hindi rin alam pa sa ngayon, naguguluhan pa kung ano kanilang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Kaya wala pa rin pong paglilinaw. Sabi pa dito, pelikulo muna ang mapapanood sa time slot na iniwan ng tahanang pinakamasaya. Ang isa pang nasagap namin, ang team ng TikTok Lock at All Out Sundays daw ang gagawa ng bagong noontime show pero ipapa-approve pa sa mga boss. Totoo kaya? Totoo kaya ang ilang host ng tahanang pinakamasaya ang kukunin ng GMA7 para sa bagong noontime show na gagawin na nila? Kung totoo nga po, legit ang balita, baka GMA naman daw at taping ka nung mag-away nito. Kasi, syempre gusto pong mag-renew pa ng taping ng kontrata pero ayaw na ng GMA7 at meron na palang nakaplano na noontime show na ipapalit sa tahanang pinakamasaya. So, baka silang dalawa naman daw ang maging magkaaway niyan at magkabanggaan. So, ang dating magkakampi, baka mauwi pa raw sa tampuhan. Anyway, sabi pa dito, alamin namin kung kaano ito katotoo at kung sino-sino ang mga ito. Makahulugan din ang sinabi ng official statement ng tape na see you again. Inaayos kaya ang pagbabalik nila sa GMA7 o may kinakausap silang istasyon na babalikan ng kanilang programa. So, yun yung dalawang doon, question mark. Tuloy-tuloy pa rin kaya ang Tape Inc. sa time or sisipain na ito ng tuluyan ng GMA Network at gagawa na lamang ng sariling noontime show. Pero pag nagkatampuhan nga po, ay sino pa magiging kakampi ngayon ng tape? Sa mga netizens naman, kakaunti lang po ang makukuha nilang suporta. Parang yung viewers lamang po nila na 86 people ang nanonood, watching. Saklap po, di ba? Pati nga po itong petition na kanilang ginawa ngayon. Yes guys, may petition pong ginawa ang Tape Defenders. Kung saan, sa ngayon na ay wala pa po atang 200 ang mga nag-sign katao. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa po ng komento mula kay Jomalyn Marabe, T7, talunan sa 7. Hindi napapagod ang tape sa pag-apela, laging nababasura naman yung mga tao ang napapagod sa kanilang ginagawa. Yun na nga, no? Parang tayo yung napapagod sa pinagagawa ng Tape Inc. Ano kayang magiging action nila since basura na rin po ang kanilang apela sa Court of Appeals. Ipagpapatuloy pa rin kaya nila yan, naabot pa kaya ito ng Korte Suprema, o since dahil nagsara na sila ngayon, ay baka tuluyan na po nila 100% ang magpahinga at save na lang po ang natitirang money pambayad po ng utang. Sabi naman dito ni Elina Zavaliero, gumagastos lang ang tape sa kakaapila. Sana ibayad na lamang sa mga utang nila sa mga employees. Yun, parang naulit yung sinabi natin. Anyway, yun na nga. Kaysa paabuti pa ng Supreme Court, tanggapin na lang. Hanggang dito na lang. Nakailang laban na sa IPO, sa RTC, ngayon naman sa Regional Trial, RTC, sa Court of Appeals. Talo sila talo. Enough na po sana yon. Sinubukan na nilang agawin. Pero hindi talaga. TVJ talaga ang pinapaboran dahil sila po ang kaya makapagpatunay kung paano nabuo ang titulong Itbulaga. Sabi naman dito ni Michael Aquino,
Alam naman nila yan, dati pa, ginagamit lang sila para sa exposure ni Yorme na bumalik sa politika. So, parang anong close naman ni Yorme at ng tape, no? Para tulungan ng tape sa politika itong si Yorme. Pero ayun nga, speaking of, dati na nilang alam yan, so for sure naman nasa isip na rin nila yan na they might, aabot sa ganitong punto na sila po yung malulugi. Pero pinagpatuloy nila sumugal sila rather. Kasi ganito rin naman ang pinagdaanan nila. No, nung nalugi po sila, ang kumpanya na PSI, hindi sila sumuko, gumawa ng tape para ipagpatuloy ang Itbulaga. Ang problema lang, hindi talaga nila kinakaya ngayon kasi pati po sa GMA Network may utang na rin sila. Hindi na lamang po sa mga trabahador kagaya noon sa TVJ, kahit hindi nila bayaran. Ayos naman sa TVJ. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.